Network Entertainment. Nagkaroon ba ng pagkakataon na ikaw yung na-promote siya, hindi? Hindi, palagi kami sabay. Or palagi siyang nauna. Ay, kung ikaw yung nauna. Kung ako nauna, that can be a problem because he's the type of guy na parang ano yun? May tawag doon eh. May emasculate siya. Oo, yun. Okay. So, hindi maganda for other people, but for some couples, it's okay. o nagwo-work yung office romance. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal where we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. Kasama ko si Zar De Los Reyes, CRSP. Hello. Napag-usapan natin yung office playboy. Pagka nakakasira ba ng reputasyon yan o hindi. Oo. Nung mga nakarang episode. Ngayon naman, nag-progress na. Oo. Office romance. Office romance naman. Okay ba yung office romance o career suicide yan? Pagka may jowa ka sa opisina. Oo. Diba? Asawa mo, katrabaho mo. Jowa mo, katrabaho mo. Oo. Pero bago lahat. Or manliligaw ka pa lang. Diba? Ayun. Medyo very tricky. Oo. Pero bago yan, Zar, please promote our social media accounts. Ayan, so please follow the Underpaid Podcast on all the social media channels. That would be Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Also, please follow our personal social media channels. It's Zar De Los Reyes 1 for me sa LinkedIn. And then my other office, PH, in all social media channels. And then please follow Stanley Chi. At Stanley Chi lang. Actually, may isa pang Stanley Chi eh. Stanley Chi fan page sa Facebook. Oo. Tapos Hindi, may isa pang guy na Stanley Chi talaga yung pangalan niya. Mga taga-Taiwan, gano'n. Oo, gano'n. Hindi, Yun. may isa taga-US pa eh. Ano naman, black guy naman. Oo. Ha? Black guy, oo. So, just make sure na yung tamang Stanley Chi yung i-add nyo. Yung may picture ko. Oo, yung may picture niya. Hayaan nyo, magpapa-photoshoot na ako kasi medyo Nagpahaba si Stanley na yung Chi buko, ng ganyan hair. eh. Oo. Nagsuggest ako kasi may napanood akong interview ni Stanley with Jake Cuenca, tapos sabi niya, gumagamit siya ng sea salt spray sa hair niya. Di ba maganda naman hair ni Jake Cuenca? So, kamusta naman ang sea salt spray? Well, okay naman. Ngayon, nagagamit ko. Ayoko na nga pahawak yung bukong kani-kanino eh. Mabango ba? Syempre, pagka naligo ka, mabango Hindi, yan. I mean yung spray. Ayos lang. Pero sa mga Immortal, gusto ko magtanong sa inyo kasi kung i-maintain ko ba yung ganitong mahaba ang buko or ibabalik ko sa dati. Oo, comment kayo Please, mag-comment kayo, mag-message kayo sa akin kung ano mas bagay. Kasi, yun, syempre, para naman, hindi naman palaging iisa yung itsura ko. And, kasi sa men's room, palaging absent si Jano, so pinapahaba ko yung buhok ko para ako din yung doon, mahaba yung buhok. Okay. You know? Kasi minsan ang kapalit niya si Benji, so kalbo. Oo. So mas magandang combination yun na kalbo. May kalbo tsaka may mahaba buhok. Pero si Jano, pagka pumasok, syempre, pareho na kaming mahaba buhok. Ganyan. Magkamukha na kayo, ganyan. Oo. Wag naman, mas pogi daw ako sabi ng mga iba sabi nila. Sabi kaharap ng iba kaharap ka eh. Pero si Jano, idol ko. Anyway, workplace romance, okay ba yan? O nakakasira ng trabaho? Pag-usapan natin. Sandali lang, nagkaroon ka na ba ng workplace romance? Ako, nahirapan Office ako. romance? Nahirapan ako. Nagkaroon ka? Nahirapan ako, yes. Okay. Nahirapan ako. Ilang kasi, months, years? Hindi, months lang. Kasi, pagka katrabaho mo, jowa mo, pag nag-away kayo, maapektuhan ka. Nag-aaway ba kayo palagi? Mag-aaway kayo. Magkakatampuhan kayo, papasok kayo, di ba? Medyo, ako, iniiwasan ko na yan. Oo, nasa na siya ngayon? Hindi ko na alam eh. Hindi mo na alam? Oo. Ako nagkaroon ako. Naging asawa ko pa. Nasa na siya ngayon? Nasa Siargao. Nasa Siargao. Nag-jiu-jitsu doon. Ayun. 13 years yun Pero sa office naman, ito yung tipong actually nagkaroon ng issue dyan sa umpisa eh. May nililigawan siya eh. Anong nangyari? Iniwan niya nililigawan niya. Siya pala yung office playboy eh.
O hindi, isang beses lang yun. Pero anyway, actually may point ka. Diba? Isang beses lang nangyari yun kasi nung niligawan niya ako, naging kami, di ba? Actually, hindi niya ako niligawan, tinanong lang niya ako. Kasi friends talaga kami. Tapos? Friends talaga. Ba't parang nagbablush ka nung kinikwento mo paano naging kayo? Natatawa ako. Okay, friends talaga kami. May nililigawan siya up until umabot sa point na ang sinasabi niya, hinahabol daw siya nung girl. Totoo ba? Parang hindi naman. So, yun ang sinasabi niya. Barbero pa no? Barbero pa. Tapos, parang after 3 weeks, kasi kakahiwalay ko lang dun sa, sa ex ko, isa pang ex ko So, after 3 weeks, parang nagsabi siya na, he's falling for me. Parang gano'n. Nahuhulog na yung loob niya sa'yo. And then sabi ko, okay ba yung ganong pick-up line? Actually, ito. Sinabi ko sa kanya, my life is complicated. Alam mo, sagot. Isa pa yung... Alam mo, sagot. Okay. Parang kang Facebook, ganon? Oo, parang gano'n. Sabi ko, my life is complicated. Alam mo, sabi. Alam mo kung anong sinabi? naka-close ng deal. Ano? Hindi yan magiging complicated kung gagawin kong complicated. Something like that. Oo. Kung siya gagawing complicated, then hindi siya magiging complicated. Ayun. Ano sabi mo? Okay. Kapag binasted kita or kapag hindi tayo na move forward, ano mangyayari? Tapos sabi niya, I don't know. Parang parang HR manager pa rin na parang ka nag-ano ng trabaho. Hindi kasi diba, would I lose that friendship? So, I wanted to keep the friendship kasi okay kami. So, I really wanted to keep the friendship. Kaya medyo, yung may ilangan talaga, yung holding hands, gano'n. May ilangan talaga. At saka parang sabi ko, okay, let's check if we're going to be okay. Tapos parang naguguluhan na ako. So, naging kami. Anyway. Naguguluhan ka na? Hindi, kasi hindi ko alam kung mag-move forward ako o hindi. Kasi ayoko magkaroon ng boyfriend doon. Pero ayoko rin, I don't want to lose a friend. So, sinota mo na lang. Sinota ko na lang. So, anyway, umabot naman kami ng 13 years. So, binoy friend mo kasi you don't want to lose a friend. So, binoy friend mo. Binoy friend ko. Kaya, ayun, hindi siya exactly romantic. Oo. So, yun yung office romance namin. So, naka-apekto ba sa inyo? Nag-aaway ba kayo sa opisina? Actually, Ganon? Hindi kami nag-aaway sa opisina. Sa bahay kayo nag-aaway? Hindi rin kami nag-aaway. Hindi kami nag-aaway because the thing about us is, I think with office romance, it's very important na pareho kayo ng wavelength. You really have to be professional, in terms of work, ha? Because nung kami, every time na may promotion, sabay kami. So, 2-3 promotions kami and sabay kami. I think how we handled it is, pag nasa office kami, he does his work, I do my work. Okay. Diba? Nagkaroon ba ng pagkakataon na ikaw yung na-promote siya, hindi? Hindi, palagi kami sabay. Or palagi siyang nauna. Ay, kung ikaw yung nauna? Kung ako nauna, that can be a problem because he's the type of guy na parang may tawag doon eh. May emasculate siya. Oo, yun. Okay. So, hindi maganda for other people, but for some couples, it's okay. O nagwo-work yung office romance kasi doon na sila nagiging magjowa, doon na rin sila nag-aasawa, at ninong at ninang yung mga boss. Oo. Diba? Ito nakita ko lang sa trailer Alam mo yung bagong movie ni Bel Mariano at saka ni Donnie Pangilinan. And then dun sa trailer, parang they work together. And then yung project binigay kay Bel Mariano. And then parang yun na yung start ng conflict nila. 'Di ba? Kapag babae ka na una kang napopromote, magiging tricky yan minsan. Oo, dun sa lalaki. Pero for other men, it works out, 'di ba? Diba? Okay lang kasi kung partners kayo, kung magjowa kayo, mag-asawa kayo, you're a team. Yeah. Dapat suportahan yung isa't isa. Hindi aangat yung isa pagka hindi sinuportahan ng isa. Tama. Diba? Why does it happen by mga office romance? Unang-una, magkasama kayo halos buong araw sa opisina. Oo, 8 hours a day. Imposible hindi kayo magkadebulapan. O pangalawa, nakaka-relate kayo sa isa't isa kasi kung pareho kayo nasa stress sa boss or sa isang project, naintindihan niya kaagad pag nagkwento ka. Pangatlo, pareho yung goals nyo, which is ma-promote, umangat sa posisyon,
magkaroon ng mas malaking sweldo or makalipat sa ibang kumpanya. Well, sana Diba? pareho yung goals nyo. Mm. Pero alam mo, hindi lang yan yung first time ko na nagkaroon ako ng boyfriend sa office. Mm. Nagkaroon na rin ako nung 2006. Ang tagal na, Oo, no? oo. Mga 2006 I was like 25. Mm. And then, this guy, teammate ko siya. So, hindi pa ako manager, hindi pa ako supervisor, wala. Ano lang, Naging jowa mo ito sa call center? oo, sa call center. And then, yung guy, nag-send siya ng email ng birthday ko. Was this before the wait. Okay, wait. Hindi ko na maano yung timeline. Basta nagka-jowa ka lang. Wag mo nang isipin yung timeline. So, in terms of the jowa, ganito yun. Paano nag-umpisa yun? Birthday ko. Tapos nag-greet yung mga tao through email. Okay, this was 2006. Yung mga tao, email thread yan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Tapos sabi niya, happy birthday, Zar. Sana single ka pa. Oh, di ba? Ganun yung sa public, ha? Sa public. Marami may crush sa kanya. Dito ang tuwa yung mga tao. Parang naiinis yung mga tao kasi bakit hindi daw sila. Ganon. Marami may crush sa kanya? Marami may crush sa kanya. Kasi nung time na yon uso yung F4. Hawig niya yung bida. Sino kamukha niya ron? Yung mahaba yung hair, Daoming Su? Kamukha niya? Parang di naman yata siguro. Sinasabi nila. Hindi naman ako nagsabi doon. So anyway, 1 month lang kami noon. So naging kami, 1 month lang kami noon, tapos nag-resign siya. Bakit? Kasi binubuli na namin siya. Na? Wala, hindi maganda yung breakup namin eh. So binubuli na namin siya, ayaw namin siya, ganoon. I know that it's very immature. Pero ayaw naman talaga siya nung ibang tao doon to begin with eh. Dahil? Hindi lang, bago lang siya noon eh. Okay. Tapos biglang, nang jowa siya. So parang pwede mo na sabihin player So ganito sa mga immortal, pagka may nanliligaw sa inyo, yung mga office mates nyo mismo, yun yung kumikilatis dun sa nanliligaw eh. Minsan pag may sinabi siya, wag dyan kasi hindi siya okay. Minsan totoo eh. Oo. Eto, ako naman magkukwento. Mahilig ako makinig ng podcast. Ikaw? Mahilig ako gumawa ng podcast. Buti na lang, may podcast na ang Spits! Yay! Ano yung mga topic natin, guys? Julius Babaw. Oh, wow! Isang theme tayo. Ooh. Kung friends ba talaga tayo o hindi. Kung papasok tayo sa bahay ni Kuya. Favorite ko rin yung pinag-usapan natin, yung origin stories natin. At saka origin ng mga games. Yes! Kaya tara, let's makinig na kayo sa Tawa Let's with Spit in partnership with the Pod Network. Makinig kayo sa amin. Spit Manila. Spit. May kaopisina ako dati, fresh out of college. Oo. Para siyang office playboy. Talaga. Marami siyang niligawan sa opisina. Tapos, yung reputation niya hindi maganda. Oo. So, ang nangyari, may mga mapasok na mga fresh grad rin. Te-training. Oo. Para mga interns, gano'n. Pero graduate na. Niligawan niya. Oo. Nagtanong sa isang opisina. Marami nagsasabi na playboy daw si ganito. Oo. Totoo ba yun? Yung office mate nagsabi, ingat ka dyan kasi niligaw niya si ganito, si ganyan. Medyo, playboy nga siya. Oo. Etong nagte-training, sinabi dun sa lalaki kasi type niya eh. Oo. O di ngayon, yung nagte-training, nagalit dun sa nagchuchu. Years, syempre, di na friends yung playboy tsaka yung kaopisina niya, di na sila friends. Years later, hindi naman sila tumagal, yung nga, nalaman na totoo yung reputation na playboy nga. Diba? So, eto minsan yung mga kaopisina mo, sila magsasabi sa inyo kung okay yung isang tao o hindi. And at the same time, risky yan pag nagtanong ka kung okay yung reputation,
sana naman huwag nyo sabihin dun sa, Oo. dun sa taong yung playboy na, kasi nga, makakasira ng friendship and you have to be professional, di ba? Kasalanan yun nung yung nagtanong sinabi dun sa lalaki, Oo. dun sa playboy, no? So, ayun. Pero, totoo yung reputation na Tama. office playboy talaga. Yung office mates mo, most of the time, they look out for you. Kasi, before naging kami nung asawa ko, Oo. naging 13 years kami, di ba? Mm. Before that, one of my office mates said na, alam mo, sasamahan kita dito kasi baka dun ka lang mapunta. Ang sinasabi niya dun sa ex ko. Tapos after 13 years, so naghiwalay na kami, binalikan ko yung office mate na yun. Sabi ko, tama nga sinabi mo. He's bad news. Ayun. So nagkatotoo. Sometimes they look out for you, Oo. yung mga kaopisina mo. Kasi nga, sila yung nakakaalam kung ano yung reputation ng kaopisina ninyo. Oo, lalo na yung mga lalaki. Pero minsan dahil yung iba, di mo masisisi, sobrang in love, Oo. nabubulag sa pag-ibig, di Tama. ba? At saka very convenient kasi ang office romance because Ay, araw-araw kayo magkasama. you're in the same place. Tapos yun nga, magkapareho kayo ng schedule most of the time. Oo. Ang problema lang doon is pag nag-break kayo. Kantsawan, Oo. o paano kunyari nag-away kayo, o, di ba? Yun din isa sa mga problema. Oo, yung kunwari, nag-break kayo, tapos may meeting kayo, face to Ayan, face. oo. Kailan siya nagiging HR problem? Yung mga HR ganyan. problem pag naapektuhan na yung trabaho mismo, yung Oo. projects ninyo, pag nagreklamo ng mga kaopisina na etong si ganito absent na naman kasi nag-away sila ni ganito, or pag absent yung isa, absent din yung jowa. Or kapag diba? ang ginawa nyo is kung manager kayo, yung Mas mababa. nag-report sa inyo, yun, nagiging issue Yun ang yun. Or problema. vice versa. Nagiging issue rin yun kapag may conflict of interest. So, ayun. Pag may favoritism, di ba? Hmm. Or worse, harassment. Di ba? Oo. Di ba? Reklamo ka, hinaharas mo daw siya. Yun. So, medyo awkward rin pagka nangyari yun, no? So, ano pa yung hindi maganda when you're dating multiple coworkers? May ex ka Oo. dyan sa opisina, niligawan mo yung isang kaopisina. Tama. Or kapag Diba? pag may asawa ka na. Yan. Alam mo ba, may mga nakita ako, sinusugod ng asawa dati. Sa call center ito, sinusugod ng mga asawa dun sa office mismo. Nandun sa may guard. So, yun. When should HR step in? Pagka ganyan na nangyayari, nagkakagulo na. O kailan magkakatanggalan ng empleyado? Pagka yung isa sa inyo hindi nagde-deliver. Pag yung isa sa inyo palpak sa trabaho, malamang yung isa Kapag mawawalan. affected na yung work mo. So, ang pinaka-advice is office or workplace romance, ang advisable is lumipat na ibang kumpanya yung isa. Oo. Or Or lumipat na be ibang discreet. department. Or be discreet na lang. Kasi ako, honestly, it worked for me. Yung office romance, it did work for me kasi tumagal naman kami ng 13 years. Diba? Ang trick lang doon is be discreet, be professional. Even, alam mo, pumupunta yun sa training classes ko. Nagsisit-in pa nga yun eh. So, akala ng mga trainees ko dati, akala nila, nagsisit-in lang siya. Hindi nila iniisip na jowa. Kasi pagpasok niya, upo na lang siya, tapos ako wala. Wala lang. 'Di ba? So, very discreet kami. Plus, pareho kaming supervisory level. Kumbaga, magka-level kayo ng Magka-level posisyon. kami. Even if, like trainer ako, siya lead, eventually naging parang track trainee siya for operations manager, hindi mo mapapansin na kami. Hindi mo mapapansin na may relationship kaming ganon. So, I think the trick is really be very discreet about it and be very professional. Kasi, if it was another person, most probably, baka maging problema pa. Like, ma-tsempuhan ka sa nanloloko talaga. Well, nanloko naman siya after nung wala na kami doon sa company. Pero, alam mo yun, you just need to be discreet. You have to be discreet. Pero kailangan kilalanin nyo rin isa't isa. Kasi baka mamaya insecure maging jowa nyo sa opisina. Umangat yung isa di na-promote. Tumaas yung presyo, yung sweldo ng isa. Di ba? Magkakaroon ng compare eh.
Oh, 'di ba dun nga sa sinabi kong Comparison. movie? Oh. Nag-break sila eh. Kasi si Donnie hindi na niya So, maintindihan. parang ano lang yan, Oo. yung men are from QC, women are from Alabang, ganun. di ba? Na-promote ba? Na-promote si girl, yung guy, na-promote yung babae na pag-iwanan, Oo. di ba? So, nape-pressure na So, sila. ito naman yung gayang na-promote tapos Oo, na ganun. pag-iwanan yung girl. And Oo, then, so- parang hindi na sila magka-level or hindi sila magka-wavelengths. Siguro yung guy, ang iniisip na niya, puro meetings, face-to-face with Tapos yung isa naman, executives, C-level, yung isa naman, siguro. hindi na po promote kasi Oo. nga parang hindi siya gusto ng boss. Eto, umaangat hanggang sa hindi na yung managerial position na yung guy or yung girl, tapos yung isa naman di makahabol. So, yung insecurity, hindi lang sa lalaki yan, sa babae din minsan. Ngayon, so guys, share your workplace romance stories sa Underpaid Podcast. We're on Facebook, Instagram. We're on TikTok. We have YouTube sa Yes. Pod Network Entertainment. You can just message our personal social media accounts para pwede na naming i-share dito sa inyo. Oo. Kayo, anong tingin ninyo? Okay ba ang workplace romance? Yes or no? At bakit? Ano yung advantage? Ano yung disadvantage? At saka syempre, hindi na maiwasan dyan na may makikialam ng mga HR, may mga chismis galing sa mga Or boss. mga boss mo. Oo, di ba? diba? So, be careful kung saang opisina kayo magtatrabaho or yung kultura ng kumpanyang papasukan ninyo. Okay? Oo. So, yun. Grabe. May kwento nga ako isang beses sa ito US company The whole time, ang boss ko, nagkikwento about his fiancé. Ito okay, sabihin ko na kung saan. Sa Upwork, naging 8 ang boss ko. 8 ang boss Oo, mo. from 20... May dali problema. lang, Bakit nawawalan ng trabaho yung mga Sandali boss lang. mo? From 2020 hanggang 2025. 8, 9, ganun. Basta ganun. I lost count. Basta ganun. Na 8 to 10 siguro. So anyway, isa sa mga boss ko, kwento ng kwento about his fiancé. Kwento ng kwento. And then, ang position niya, parang chief of staff yata, yung time na yon. Tapos ako, parang na-assign lang siya sa akin kasi wala pa akong boss na permanent. And then, kwento siya ng kwento. And then, merong isang girl sa HR na mataas din ng position. Di ko alam na yung pala yung fiancé. Yung same, pareho sila, nakaka-transact ko. As in, pareho sila, mataas ang posisyon. Tapos, nagulat na lang ako, nung nag-resign silang dalawa, doon na lang namin nalaman na sila pala. Magjowa pala. Oo. Ano yung nationality nung lalaki? Amerikano silang Parehong dalawa. Amerikano. Oo. So, nagulat kami, oh my God, silang dalawa pala. So, the whole time nagkikwento si lalaki sa akin, tungkol sa fiancé niya, yung pala kilala ko yung fiancé niya. Oo. So, ayun. So, nung nag-resign sila, dun lang nalaman. Napaka-professional nila. Galing, no? Ang galing nga eh. Oo. Galing eh. So, kasi pwede silang, bawal yun. Hindi mo bawal, pero it's frowned upon. So, ayun. Nakakatuwa. Kasi, okay, kasal na sila ngayon. Okay. Ay. So, maganda. Yan yung mga ganyang kwento ang gusto namin dito sa Underpaid. So, Hindi, gusto rin namin yung mga kung juicy hindi maganda kwento. yung mga juicy Okay na lang. kwento, i-share nyo rin lang sa amin. Gusto ko namin yung mga kwento naman nagsusuguran sa opisina. Oo. Yan. Kwento kayo. I know may backlog tayo, pero we're going to do something about it. Mapopost namin yan lahat. So, just message. So, ayun. So, there you have it, guys. For Zardelos Reyes, please like and subscribe sa amin. Follow us on all social media platforms. I'm your host, Stanley Chi, and this is The Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.